Hinamon ni Roque, mga kababayan, ang PAOK, no? Presidential, paano ba to yung PAOK? Presidential Anti-Organized, yung C, hindi ko maano eh. Hindi ko matandaan kung ano yung C. Hinamon ni Atty. Harry Roque na magkaso na lang daw po ang PAOK. Ang PAOK na sa pangunguna po ni Dr. Winston Casio. Biruin nyo. Alam nyo ho, mga kababayan, ilang beses ko na hong narinig yung mga ganyang hamon. Ilang beses ko na hong mga narinig, mga kababayan, no? Na, wag nyo na kami ipatawag dyan sa Senado at sa Kongreso. Ayaw na namin yung ganyan. Kasuhan nyo na lang kami. Narinig na din ho natin yan, mga bossing, kay Kibuloy. Di ho ba? Ano ginawa ni Kibuloy? Ayan, Vancouver Gem Crime Commission. Ano ginawa ho ni Kibuloy, mga kababayan? Di ba, ang lakas-lakas ng loob ni Kibuloy na, hindi ako pupunta dyan sa Senado ni Risa Hontiveros, sa batas ni Hontiveros. Hindi ako pupunta dyan sa Kongreso. Kasuhan ninyo ako. Diyaan ko kayo haharapin. No? Diyaan ko kayo haharapin sa korte. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Narinig na ho natin yan, mga kababayan. Nung kinasuhan ho, at mukha naman talagang makakasuhan in future time, itong si Atty. Harry Roque. Kaya nga mangiyak-ngiyak si Maharlika. Nakita nyo ho? Sino ho nakakita dito nung vlog ni Maharlika? Halos mangiyak-ngiyak na po dahil na-contempt si Harry Roque. Diyos ko, sabi ko, 24 hours lang yan. Mamaya lalabas na din yun. May paiyak-iyak pa. Para ho, magmukhang kawawang-kawawa sa mata ng mamamayang Pilipino. Diba? Pero yun yun, 24 hours lang. Tapos may paiyak-iyak pa. Di ba? So mukhang in future time naman ho, mga kababayan, makakasuhan naman din ito si Harry Roque. No? Ay nako. Nakakaawa. Kaya lang, mga bossing, nasabi ko ba'y nakakaawa? Pasensya na po kayo, wag nyo kong awayin. Kaya lang ho, mga bossing, paano pag tinuloy yan at natuloy na po yung pagkakaso sa kanya? PAOK na din po ang nagsabi niyan. May nakikita na butas para kasuhan itong si Atty. Harry Roque. Paano pag tinuloy, natuloy, meron ng kaso? Ano ang gagawing solusyon na naman? Tago. Tatago na naman. Tapos sasabihin, ay nako, itong gobyerno ni Marcos Jr. pinipigilan na magsalita yung mga kritiko niya. Ganun na naman ho ang gagawin, ano? Yung mga ganyan, style na ho nila yan eh. No? Kasuhan nyo na lang kami sa korte. Ganito, bla bla bla. Pag kinasuha, wala na, taguan na. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro ng, ano ba kasunod nun? Di ba? Anyway, Atty. Harry Roque, di nakalabas na nga ho. Mga kababayan, nakalabas na ho, di ba? Pagkatapos nung 24 oras na pagkakakulong doon sa Kongreso, na pinagmukha nila Maharlika, kawawang kawawa naman. Sobrang kawawa naman. Naiiyak ako kay Roque kasi nakulong. Sabi ko, wag nang bumalik ng Pilipinas. Ganito, ganyan. Paglabas na paglabas, ay! Gobyerno. Nako, dinala ang kabakyaan. Di ko sinabing kabaklaan, ha? Dinala ang kabakyaan, kadulogsan, di ba? Ano po, di ba? Ang bakya naman yan, mga salitang salitang bading po, di ba? Ang bakya naman nito, yung mga ganyan, dinala ni Roque ang kanyang kabakyaan doon sa EDSA pagkatapos lumaya sa Kongreso. Ayan, nagsisigaw ho dyan, mga bossing. No, may pataas-taas mo ng kamay dyan. Ilan po sila? Siguro mga 15, 20. Pagbigyan na ho natin 30. Alam naman ho yan ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Di ba po, sir?
Mga madam, alam niyo po na konti na lang kayo. Alam niyo po na iilan na lang ang inyong, samahan. Oh, kayo-kayo na lang, 'di ba? Pakinggan po natin mga kababayan, 'no, yung kabakyaan. O kabakyaan, ha. Ako ho hindi ako naniniwala na ito grabe ka si Lisel sumigaw ba ng Darna? Hindi naman ho. Ano, ako ho naniniwala matigas na matigas ito, lalaking lalaki ito. Hmm. Kaya po yung, bakla si Harry Roque, hindi po pumasok sa isip ko yun mga kababayan. Lalaking lalaki po yan. Lalo na 'pag narinig niyo ho yan na nagsalita, tignan natin kung mapapa-topless natin si Ronnie Liang. Dun po ang aking batayan kung gaano po katigas si Attorney Harry Roque. Oh, pakinggan na ho natin mga bossing. Pero siyempre hindi ko na ipe-play ito o hindi niyo na makikita, 'no, itong video niya habang nagsisisigaw ng kung ano-ano doon sa kanya sa EDSA. Balita ko, lilinggo-lingguhin daw ho nila yung EDSA mga kababayan. Oh, "Banat boss! Lakasan mo yung sigaw mo!" Ng Marcos Jr. Hey! Unang-una, ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 24 years of law practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi nakaten ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang Alam niyo po mga kababayan, yung pagkakakulong na yon, ano po, biruin niyo siguro ilang araw din naman, mga bossing. Ilang araw naman din, naabisuhan itong si Harry Roque na yung na ganung araw, ano po, yung pag-attend doon sa hearing na yon. So sa ilang araw na yon na lumipas, hindi mo mare-realize, ay, Biyernes pala yun. No? Sa ilang araw na lumipas na yun, ano? O, honest mistake naman. O, kaya nga 24 hours lang. 'Di ba? Kaya nga 24 hours lang. Pero, grabe sa kanila. Yung 24 hours, mga bossing, akala mo, ano na? Akala mo, end of the world na po ni Attorney Harry Roque with matching, no? Paiyak-iyak pa si Maharlika. O, ha? Paiyak-iyak pa. Alam niyo po mga kababayan, sabi ko kay Attorney Harry Roque, wag nang umuwi kasi gugurgurin siya doon. Umuwi pa din po. Ayun. Nagurgur daw po. Kala mo naman 1 year. 24 hours lang. O ayan, pagkatapos at paglabas at pagkaalis doon sa pasilidad, no, ng Kongreso, mga kababayan, pumunta sa EDSA with matching. 30 milyones ba yan? Parang 30 peraso kayo dyan. Sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Tama! May issue to sa Pogo, Diba bakit ganun yung sinisigaw niya? 3 beses, mga kababayan, na nagkataon na yung kanyang pangalan kumalawit doon sa Pogo. Uulitin pa ba natin? Ilang beses na nating inuulit. Una, yung dokumento na nandoon sa loob ng Pogo. Yung dokumento ninyo ni A.R. de la Serna na kayo'y lalabas ng bansa, no? At kailangan mo si de la Serna para sa iyong diabetes. Magtuturokan po sila ng insulin, mga kababayan. Siyempre, kapag ka may diabetes, sabi nga ni Maharlika, nakikita ko si Attorney Harry Roque nagtuturok ng insulin. Diba? Sa pagkakataon ho yung siguro, mga kababayan, kailangan na may magtutusok. Minsan ho, alam nyo, dito hindi ko alam, hindi ko sigurado. Pero kapag kayong i-generalize natin po, mga kababayan, yung turukan po, it's either dito, meron sa, kumbaga dito sa taba, meron sa wet packs.
mga bossing. O, doon, 'di ba? Eh ako nung nasa Singapore ako, naranasan ko ng ma-injectionan po sa wet packs, mga kababayan. Oh. Kasi nga sumusuka ako, hindi ako pwede pa inumin nung gamot orally. Dalawa lang po 'yan eh, mga bossing. Nagamot kay Attorney Harry Roque sa kanyang diabetes. Oh. It's either iturok po or oral, mga kababayan. O yan ha. Tuloy mo nga boss, ano yung sinisigaw mo dyan sa EDSA? Ngayon, hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay pwersa ng kadiliman, laban sa pwersa ng Kasamaan! Parang si Scheider ha. good or evil. Oh. Parang si Scheider, mga kababayan. Ang kalaban ko ngayon ay pwersa ng kadiliman. Ibang klase. Ano? Bakit parang suportado ng mamamayang Pilipino yung sinasabi ninyong pwersa ng kadiliman? Di ba? Sabi ni Orlando Esperanza, bossing, ang insulin ay sa balakang itinuturok. O yan, o, sa balakang daw po. Di ba? Sabi ni Shiro Kanzaki, oh, ha, bisit, shout out sa'yo. Mali pa yung script. Oh. Salitang pang-parlor lang. Ituloy natin ha, mga boss. Oh. Mga dilawan, mga piklawan, kalimutan nyo na po ang kulay ninyo. Kung kayo po talaga ay naniniwala na mayroong Panginoon, kinakailangan po manindigan kayo laban sa bisyo, manindigan kayo laban sa mga droga na nakaka-apekto sa pag-iisip, na nakaka-apekto sa pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Uy, alam ko may mga may mga kakamping po, no? Na mga nanonood dito sa ating channel. Inuuto kayo ni Attorney Harry Roque, oh. Kung meron pa daw kayong paniniwala sa Diyos, eh kailangan sumama kayo sa kanila. Nang uuto si Attorney Harry Roque ng mga kakamping, ay, mga kababayan, ako ho ay naniniwala na i-vlog na ito ni Maharlika eh. No? Na i-vlog na ito ni Maharlika. Sinubukan, tinry ni Maharlika na maging kakampi o kumampi sa kanila. Yung mga kakamping, ang ending po, wala. Hindi hinayaan ng mga kakamping, no? Na mauto sila ni Maharlika. O eto, si Roque naman. Di ba? Kung kayo ay naniniwala sa Diyos, kalimutan nyo na ang kulay ninyo. Sumama kayo dito sa amin sa EDSA. Siguro sabi po ng mga kaibigan natin, mga kakamping, kayo na lang. Okay na kayo dyan. Masaya na kayo, sasama nyo pa kami. Di ba, Ma'am Carclea? Oh, good evening. Oy, mga kababayan, since medyo maayos na po ang aking pakiramdam, minsan mapapanood nyo po ako doon sa channel ni Ma'am Carclea. Kaya i-subscribe nyo po para pag tayo ay naka-live doon, no? Eh, masundan nyo po kami at mapanood. Oh.